Ito, napanood ko si Showbiz Fantastic kasi nakapalo ko dito at napinood ko ang kanyang mga content. Maganda naman ang kanyang content. Nagustuhan ko kasi nga about politics. Nung nag-post siya, mga 2 hours ago, nakita ko at pinanood ko taga siya. Pero nag-ano ko lang yung video niya dito, i-komento ko to, itong video niya, yung kala sa bandang dulo, komento ko to, na si BP Sara Duterte ay matutuluyan na talaga ma-impeach kung papasa at pabor sa impeachment complaint ang mga senador. Si last ang maghusga dyan ang mga senador. Ngayon, kung sakali ma-impeach si BP Sara Duterte, hindi siya pwedeng tumakbo bilang isang presidente sa 2028. Ban siya. Ngayon, sino ang sunod na presidente? Ang kumandidato, malamang si Martin Romualdez kasi yan naman tagang pangarap siguro niya maging presidente. Bakit niya tinitira si BP Sara Duterte? Di ba? Yan yung pangarap niya. Huwag mo na pangarapin dyan, Martin Romualdez. Walang gusto sa iyo mga mamayang Pilipino. Majority ng mga mamayang Pilipino walang gusto sa iyo. Totoo lang. Mas maganda pa rin yung legit ang supporters mo. Talagang ipaglaban ka niyan. Pero kung ipipilit mo sarili mo, magka-problema ka dyan. Tuloy, pakinggan natin. Kumalat ang balitang tunay at napatalsik nga sa Kongreso si Vice President Sara Duterte matapos ma-secure ng mababang kapulungan 153 signatures. Tila Kita mo? Na-secure na nila. Ibig sabihin, pwede nilang ipasa sa Senado para litisin si BP Sara Duterte sa sinampang kaso sa confidential paano ginasta. Ngayon, kung maalis si BP Sara Duterte, ang inahangad ng mga karamihan ng mga Pilipino na sana si BP Sara Duterte ang sunod na presidente. Malabo mangyari kung sakali. Kasi ban siya. Hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Kaya nga, ngayon palang inagahan ng mga halang sa kapangyarihan. Mga hayok sa kapangyarihan sa posisyon para mailagay sila sa pwesto. Nagkaproblema na pa lang, umpisa pa lang sa budget sa 2025 nagkaroon ng problema diyan. Ang daming mablangko diyan. Alam mo yan na ang budget ng mga blangko niyan ay invalid. Invalid yan. Hindi yan legal, illegal yan. Alam mo yun. Pero gusto mo pa rin palusutin. Dumaan rin dyan si Congressman Ungab. Andyan siya sa House of Representatives. Ikinalkal yung mga ano nyo. Nakita ngayon ang problema nyo. Ano ngayon? Nag-file sila ng complaint laban sa inyo. Dahil nga, yung budget na pinasa nyo ay maraming blanco. Ay bawal yon, invalid yon. Ngayon, ang ginawa ng Supreme Court, pinapaliwanag kayo. Within 10 days, paliwanag kayo. Congressman, Senado, at si Lucas Bersamin. Ipaliwanag nyo kung bakit may blanco at pinasa nyo ang budget na yan sa 2025. may ibang mga kumalat na news articles online. Ilan sa kanila ang tila binubusisi kung ano raw bang naging proseso ng pagpapapirma sa impeachment complaint laban kay BP Sara. May ilang mga reliable sources ang nagsabi na tila kinulong sa isang kwarto ang mga politiko o member ng House at matapos Talagang pursahan ang pirmahan para lang talaga mausad ang kaso, para lang talaga gumulong ang kaso para kay BP Sara Duterte para ma-impeach siya sa kanyang pagka-vice-presidente. Iyon. Kinulong? Kinulong ba talaga? Kung kinulong man, pursahan na yan. Pilitan yan. umutang sa social media ang pinaka-kontrobersyal na komento ngayong araw kung saan tila pinangalanan ang mga taong walang pakundangan raw na pumirma para mapatalsik si Vice President Sara Duterte at matuloy ang impeachment trial laban sa kanya. Ayon sa full controversial post ng isang netizen online, yes, the news is true. Nang impalang ay nasa 80 na kongresista na ang pumirma para lumusot na sa Congress ang impeachment complaint against VP Sara Duterte. Ayon sa mga sources inside the House, as of this moment, kumukolekta na ng pirma ang Kongreso para mapuno ang 103 signatures or
1/3 ng lower chamber para masimulang impeachment kay Inday. And one of the sources said na bayad ang mga kongresistang pumirma at the magic word 777. The 21 Yun yung nag-viral na 777. Galing ata kay Mayor Magalo yan sa Baguio. Ayan. Ngayon, ang bayad, kung sakali man binayabayaran ang mga kongresista para pumirma, para ma-impeach si VP Sara Duterte, saan nang galing ang pera? Galing sa bayan, galing sa mamamayang Pilipino, galing sa mga taxpayer. Ngayon, ang ginagawa nila, galing sa atin, igagamitin nila para mailagay sa pwesto, sa pangarap ng pwesto, na gagamitin nila para pamigay, para makamit niya ang kanyang hinahangad na pwesto bilang isang, hindi alam kung anong pwesto bang gusto niya. plus ayuda na ibibigay ni Romualdez sa lahat ng sasang-ayon at pipirma para mapatalsik si Inday. Although this is yet unverified, pinangalanan ng isang insider sa House kung sino-sino ang pumirma para impeach si VP. At teacher party list Ayun, ito ang mga pumipirma. Iyon ang sinasabi ko. Ang nagpapagulo sa atin, sa ating bayan, ating gobyerno, bakit kasi pinapasok yan, ang mga yan? Alam natin, nagiging supporters rin yan sila sa mga NPA. Nagkaroon pa ng posisyon dyan sa House of Representatives. Wala ang nag-imbestiga kay VP Sara Duterte dyan sa House of Representatives nung Quadcom. Ayan yun. Pinapasok, mga supporters ng NPA. Yung mga NPA dati, 50 years na ata nilalabanan ng gobyerno yan. Ngayon, nakapasok na sa gobyerno, may posisyon sila sa gobyerno, at kaya pa lang nagpakulong. Ang isang convicted na hinatulan na at naging convicted na sa kasong kriminal, pinapakulong pa niya ang hindi convicted. Sila ang tunay na sumisira ng bayan. Ngayon pa lang, sinisira ng bayan dyan na sa loob na, hindi na laban sa bundok. Franz Castro, Kabataan Party List Representative Raul Manuel, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Pampanga 3rd District Representative Don Gonzales, Quezon Province 2nd District Representative J.J. Suarez, Manila 3rd District Representative Joel Chua, Santa Rosa Laguna Lone District Representative Dan Fernandez, Negros Occidental's 3rd District Representative Joseph Paduano, Manila 6th District Representative Benny Abante, Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, Surigao del Sur 2nd District Representative Ace Barbers, Bulacan 2nd District Representative Diche Pancho, Batangas 2nd District Representative Chinky Luistro, Abra Lone District Representative Ching Bernas, Marikina Representative Stella Kimbo, ako Bicol Party List Representative Zaldico and Representative Raul Angelo Bungalon, First Riding Party List Representative Rog Gutierrez, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, Zambales 1st District Representative Jay Conghen, Tinog Party List Representative Jude Asidre, Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario, PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles, 1st District Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adchong, and Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Angkot, ayon sa mga developing report, mamayang hapon, mangyayari ang deliberasyon at pag-uulat ng Kongreso patungkol sa nangyaring impeachment complaints. Magka-problema talaga yan dyan. Kasi nga maraming supporters na si VP Sara Duterte at ang halos sa karamihan ng mga mamayang Pilipino gusto rin si VP Sara Duterte ang susunod na magiging presidente. Yun yung ano yan. Ang problema lang, ini-impeach nila para hindi na makatakbo sa 2020 presidential election. Kaya yun ang gusto nilang impeach si VP Sara Duterte kasi tinik sa kanilang lalamunan at harang sa kanilang pangarap na maging isang maluklok sa pinakamataas na pwesto. Wala namang iba kundi si Martin Romualdez. Siya lang naman ang mga pakanang lahat. Sinabihan na nga siya ng kanyang pinsan na si Bongbong Marcos, huwag mo nang ituloy yan. Nung una pa lang, unang sabi ni Bongbong Marcos, huwag mo nang ituloy yan. Magkawatak-watak lang tayo. At kahit pa impeachment si VP Sara Duterte, kahit single na Pilipino, walang angat sa buhay. Kaya huwag mo na ituloy yan. Antigas talaga kasi gusto niyang sigurong ang posisyon ng bilang isang presidente. Yun yung problema dyan. Yan si Martin Romualdez. Yung mga napumpirma sa mga impeachment complaint, tandaan yung mga mukha na yan. Huwag niyo nang pabigyan pa ng pagkataon na manalo sa sunod na eleksyon ngayong May sa mga congressman. Kung saan man yung baluarte na yan, alamin, tandaan nyo yan mga yan. Yun yung mga sabi nga,
Ang bilis. May time din yan para sa inyo.